lakas ng araw. Hi, good morning guys. Taas ng araw. Kanina pa naman ako gising. Kumusta kayo? Good morning. Mga dinigil ko kagabi. Ay, para nakabigay na yung mga para latang dito siya. Ligaw na damo. Okay, kung pataba din sa halaman. Itong dahon ilalay ko sa basura, pataba nga pala ito sa mga halaman. Pag tinatanggal ang dahon sa sarili niyang yung mga laglag na dahon, sarili niyang dahon, binabalik ko sa kanilang tapat ng puno. Malikabot dito sa labas. Mamaya na ako dyan. Ganda ng halaman pagka nadidilig sa gabi. Kumusta kayo guys? Magandang umaga sa lahat. Kumusta kayo? Napuyat ako kagabi. Sobrang ko napuyat kagabi. Sa pag-upload pag-upload ng video, ang tagal, ang bagal ng internet. Sabi ko yung in-upload ko kagabi, inaabot na ng madaling araw, kaya hindi na siya upload para kahapon. Late, may upload ko mamaya pa lamang. Kasi sobrang gabi na. Siguro mag-alas 2 na kaantay ko. Ang tagal. Pag mag-save ako. Lagi saving. Sabi ko, ano ba ito? Ang tagal. Alas 2 na, hindi ko na kaya antok. Nakakatulog na ako. Sabi ko, bukas ko na nga lang ito upload. Puro edit pero hindi ko pa na-upload. Yun yung huling natapos kong pag-i-edit yun ang alas 2 pasado na siguro yun. Hindi ko na kaya antok, nakatulog na ako. Gising ko na umaga na. Sabi ko hindi ko na i-upload, hindi ko na kaya magpuyat ng ganong umaga na. Ay kung ako'y kagabi ngayon hindi ko groggy ako ngayon, hindi ako masyado ngayon, hindi ako makakapag-vlog ngayon. Sabi ko di bali, mag-explain na lang ako doon sa hindi ko talaga nakayanan na ang sobrang puyat. May mga time kasi guys sa amin na ang internet napakabagal. Kaya may mga time talaga na minsan hindi mo talaga makakapag-upload agad kasi sobrang bagal ng internet. Minsan naabutin bigla ka palang may lakad. Ang bagal ng upload, titigil mo muna yun. Unahin muna yung kung ano yung mahalagang gagawin. Mahalaga din yung siyempre yung i-upload mo yung mga video mo. Kanya nga lang may mga time na yung may unahin ka talaga na kailangan talaga.
Kaya may mga time na hindi talaga perfecto ang mga bawat araw na nadaan sa atin. Hindi ka guys, normal lang naman yun. Sabi ko, mag-iinit muna ako. Feeling ko ngayon, parang ramdam ko sa sikmura, parang gutom na gutom ako. Hindi ko maintindihan. Sabi ko, initin ko yung niluto kong ano kagabi, yung kalderetang chicken feet. Lutuin ko, initin ko ngayon. At aking gusto kong kumain ng niluto ko kagabi. Nag-iinit ko muna guys yung akin. Hello, good morning uli sa lahat. Initin ko ang aking kaldereta. Kalderetang panang manok. Initin ko muna. Anong oras na kaya? Kaya pala ako nakakarandon na ng gutom, ano na pala. Alas 10 na pala. Kainitin ako tubig. Pinatuloy ko lang kasi ito eh. Tama na yung ilang ginamit ko kagabi. Iba kasi pag nagluto at umuman niya ng kaldereta, masyado makintab, gawa ng maraming oil. Ako guys, ilinis ko kung maaari yung oil. Bango. Ay. Wala pala ito ako. Para mas maliwanag. Maliwanag ang ano. Kumain na yung aking kasama. Paborito niya ang ano eh. Paborito niya ang ganitong luto. Kahit paborito niya pala yung ano yung ganitong paanong manok. Initin ko lang din itong gulay. Ako nga sa inyo. Yan. Iniinit ko muna. Yung mga ceiling bell nasa ilalim lahat yung mga pula.
Puro, puro init-init lang. Initin ko rin itong gulay. Kasi ako guys dito sa bahay. Niluluto ako. Kumbaga, dinadamihan ko na para pang-stock sa ref. Para anytime na magutom, kung kumain, basta't may rice dyan, meron na may init na pangulam. Natutunan ko din ito guys sa mga kababayan natin sa ibang bansa. Nakikita ko sila pang nagluluto. Hindi yung isang kainan lang nila, yun ang kanilang ano. Hindi. Yan ay mga nakakatatlong araw pa sa kanila na iginit-ginitin lang nila. Kasi, palibasa sa ibang bansa yung mga kababayan natin, mga OFW, mga busy sa trabaho. Pagkagaling sa umaga, siya initin lang, huwag na maghiwa-hiwa pa ng mga ingredients, maghahanda na napakaraming ihahanda para magluto. Hindi nila gagahuli na sa oras, kaya sila gusto nila kukuha lang initin, kuha ng ulam initin. Yung rice na ano, initin lang nila. Madali nga naman yun. Nakita ko yung gano'n, bay, oo, okay ko ah. Hindi makonsumo sa oras ba, yung wasting time. Na dapat ay gawin mo na sa mas mahalagang magagawa. Luto ka pa ng luto. Kaya yun ang nakuha ko naman sa kanila. Kaya maganda yung mga nanonood ka, titingnan mo yun, sa panonood mo, may natututunan ka. Sa ibang tao. Tulad itong gulay na ito. Last na to. Last na to. Siguro pang 3 days niya ito ngayon. Yung gulay na, yung langka, na ginisa ko lang sa corned beef. Muna guys, timpla muna ako ng kape at ako'y nangangalus na. Guys, kain tayo. Guys, good morning sa inyo. Parang almusal ko. Good morning, kain po tayo. Ito yung niluto ko kagabi. Oh. Yan yung niluto ko kagabi. Ito naman yung ano, yung langka na ginisa ko sa corned beef. Kain po tayo. Kakamay lang ako kasi gusto ko nito yung lambutan po ang kaluto ko ng ano, chicken feet. Ang sarap. Sa lambot niya, kapag ginunguya mo na siya, tusa na tatanggal yung mga ano niya, mga gatil-gatil, yung parang sa pataba ng baboy. Kaya ito kasi guys, pag niluluto ko ito, hindi ko lagi-lagi hinahalo. Pag simula haluin ko na siya para mag-mix lang yung ingredients. Pag nag-mix na, hinahayaan ko na kunting halo lang. Kasi pag hinalo lagi, mangangalas-ngalas yung mga ano ba, yung mga gatil-gatil niya sa buto. Hindi maganda tingnan.
kutsara ay gumamit ng kutsara. Kain po tayo. Kaya pala, nangangalos na ako. Yung pala, ano na, alas 10 pasado na. So, ginaganyan ko lang siya, oh. Walang talagang tanggal talaga yung mga gatil-gatil sa ano. Kasi kung ganito susubo lang, kusang nang lalabas yung buto, kusang hiwalay na yung mga laman niya. Hindi mahalap. Sarap pagka magkakantireta ka. Ito guys, may iron yung cream. Kaya, ang iba naman naglalagay ng gata. Pero dati ang kantireta walang mga ganyan-ganyan eh. May gata o may ganun wala eh. Tomato sauce lang. Ang panялagyan ng rino. Yung mani na hiniling. O kaya yung peanut butter. Isa lang yan, ganyan. Siguro naman kasi yung kaldero, pero masarap din. Pero, alam mo, ang dami na ngayon nag-i-improve na ano yun. Bagay, nag-upgrade yun. Halos ngayon na nag-upgrade eh. Ang mga bagay-bagay. Lalo na sa pagluluto. Na dati hindi naman gano'n. Yung pala, mas sasarap pa pala pag nilagyan ng ganyan. So, sarap, mas masarap pa isa sa dati kong ginagawa. Kain po tayo. Kain po tayo. Ang sarap, may kasalo nito tapos ganito ang ano, mayroong papapakin na ganito. Chicken feet na kaldereta. Medyo manghang-anghang. Masarap yung mayroong kang kaagaw-agaw. Mas masarap kumain pag kayo mayroong kang kaagaw. Akin isa, itari mo sa akin isa, akin eh. Tapos yung nahuhuli na titira, hindi walang nagsisikuha. Kasi last na yun eh. Malimit ganyan. Wala nagsisikuha sa last na. Yun naman ang gustong-gusto ko yung last na yun. Wala nang kumuha. Kasi inaayaan ko muna sila na, sige kainin nyo yan. Ayaw na talaga. Hanggang sa ano, ayun, hindi akong kukuha nung isa-isa na. Na aking kasama mukhang hindi kumain ng rice, pinapak niya lang yung ganito. Kaya pinapapak niya lang yan. Minsan adobuhin mo ng ano, siguro bigyan mo sa kanyang ang kalahating kilo, ubos na yun. Katulad yan, ginaganyan ko na yung buto. Ayan, buto na yan. Ito, isang subuan ko lang ito. Pero ito guys na kinakain kong rice, kunti lang ito. Siyempre, pagka ganito lang kunti ng rice, di ba, kulang sa tiyan natin. Kaya ang sabi ng iba pag kunti lang kakainin
kumbaga mangangalos pa rin sila, kulang pa din talaga. Mahina pa rin ang pakiramdam nila. Kaya kailangan talaga maghahanap ng alternatibo para alternatibo sa kanin para mabusog. Ito yung ano. Kaya kailangan lagi kaya kami lagi may ganito. Pero ako guys, mas gusto ko dito yung nilaga lang o kaya hilaw. Ang aking kasama lang kasi talagang mahilig talaga sa prito. Pero kung ako lang, gusto ko nito nilaga lang at saka yung hilaw na hindi niluluto. Lalo sa umaga, maganda saging. Dito, kukuha na ako dito pandagdag din sa rice na kinain ko kasi kaunti lang ito eh. Kulang pa sa akin, parang mahina pa rin ng kung ba kulang pag gagawa ka, marami sa magtapon. Marami ko ano nang ginagawa. Kahit pag sa bahay ka lang, dami rin gawain sa bahay. Hindi nga mabigat ang trabaho pero mabusisi. Walang katapusan. Kaya yung rice na yung kulang pa, kaya kailangan mayroong pandagdag para mabusog. Hindi kasi tayo guys pwede umasa sa puro rice lang. Rice ulam, you know. Kailangan may dadagdag tayo para mabusog tayo na. Kain po tayo, kain kayo lahat. Itong kape guys na ano, barako ito na tinitimpla ko. Ayun, yung barako, hindi ko na sinasala, dinidirekta ko na. Ito nabanggit ko na sa nakaraang vlog ko. Ngayon, inuulit ko kasi sa mga bago pa na inaakala nila baka yun ay instant coffee, yung plain coffee ba? Kasi may 3-in-1, mayroong ano. Yung guys na tinitimpla ko, yan ay barako yan. Yung butong kape na giniling. Baka kala nyo yung ano yan, parang ano lamang yung tawag din plain coffee. Hindi, yan ay talagang tunay talaga na kapeng barako. Ayun, kaya nakita nyo, dinidirekta ko na ng timpla. Kala mo yung mga stick lang ba? Kala mo ganon. Hindi, kaya dinidirekta ko na kasi nakuha ko na rin ang ano niya yung technique niya na itimplang parang kape din. Parang kung paano ka nagtitimpla ng mga kape na yung mga plain coffee na o stick na karaniwan natin binibili dati. Dati gusto ko rin yung stick coffee na yan yung Nescafe. Kanya nga lang, nung makatikim ako ng barako, mas naibigan ko yung kapeng barako, yung buto talaga. Pinagigiling na nabibili namin dyan sa Tanawan. Yun, ito yun. Ngayon, pagka nagtimpla ka, lagay mo ng kape. Lagyan mo siya ng mainit na tubig, yung bagong kulo. Hayaan mo lang siya dyan. Haluin mo, hayaan mo lang siya dyan. Mamaya ng konti yung mga sapal na nasa ibabaw, lumulubog na yan. Katulad dyan, wala na. Wala na siya. Kanina maraming sapal dyan guys sa ibabaw yan. Ngayon wala na siya. Nakababa na siya. Kaya nung nakuha ko, dati-rati, pag ako'y iinom yan, hindi ako komportable kasi sabi ko, ano ba ito? Bawat inom mo, ganyan ka ng ganyan. Labas mo yung mga giniling na kape ba? Ang talas man, ang gaspang man din sa ano. Kaya ako'y hindi ako tuwang gumamit. Pero nung nakuha ko na itong ganito pala ito, pwede na pala itong, gusto ko man din yung lasa ba. Yun ang ayaw ko lang, yung maraming sapal, kailangan pa, matrabaho pa, sasalain pa. Nung nakuha ko yung tamang pamamaraan na para hindi ka na magsala-sala pa, ayun na, kinahiligan ko na, ayun. Mas gusto ko yung tunay na kape talaga. Kape tayo guys, kape tayo.
Ang sarap ng kape. Sarap magkape sa yung ganito ang ulam mo. Medyo mga ano lang siya. Hindi masabaw. Kasi pag masabaw ayoko magkape. Yung mga sinabawang ulam, ay ayoko magkape pag ganun. Pero pag mga ganito lang, masarap kumain kasi may kape. Ayun ko na may gatas, plain coffee lang. Hindi ko pa rin naubos itong gulay yun. Siguro tatlo lang akong yung pang-apat. Kaya lang, buto na ito, wala na siyang tama sa akin na to. Tama na sa akin isa kasi fried. Gusto ko sana ito nilaga. Hindi ko pa rin naubos yung sinando ko. Sarap magkape. Kain po tayo. Sana ko maubos ko sinando ko eh. Pero ang sarap. Ganun ako guys panakain. Bawa ito sinando ko ito. Mamaya tatakpan ko lang, may kakainin ko ulit yan. Yan ang amount na kinuha ko talaga yung kakainin ko. Pag hindi ko naubos, tatakpan ko lang, mamaya ko ulit kakainin. Sabi ko nga eh, hindi ganun kasi ang tiyan ko eh, kadami tumanggap ng pagkain. Karamihan guys napapanood yung vlog sa ngayon eh, dito lang lagi sa bahay muna ako nag-video. Kasi sa labas, minsan pag nalabas ako, mapupunta palengke, marami ang gaganda ng mga habang namimili ako. Kaya nga lang, nakita ko talaga yung hangin, hindi talaga, para hindi tamang mag-video sa labas. Depende yun sa lugar. Sabi nga, may pakiramdam ka naman kapag naramdaman mo na ang paligid mga tao parang depende, nararamdaman naman natin guys yung mga ganun. Sabi nga, pag naramdaman, gets mo na yun, wag na, mas maigi na lang sa bahay. Kaya pag yung mga napapanood nyo sa akin, kadalasan sa bahay lang. So yun naman talaga ang aking yung aking routine sa araw-araw na nakikita nyo. Yun. Ito katulad dito, luto ako ng nagbubukas ang tindahan.
nililinis ang bahay. Mamimili, kaya nga lang, pag namimili ako, maganda sana ako kunan para nakikita ng mga pinamimili ko. Kaya nga lang, dala na ako gawa ng dalawang grocery store ng anak ko na bawal mag-video sa loob. Ewan ko sa atin sa Pilipinas, pero sa ibang bansa naman, mga mayayamang bansa pa eh. Mas gusto nila nag-video. O hindi, walang pumipigil sa kanila. At tingin ko, mas gusto nga ng may-ari ng store yun kasi parang ano na sa advertisement ba? Kasi marami makakapanood na mga binibili ng vlogger na yun, mayroon pala dong ganun. At least nakapupuntahan nila, mas mabili yung store pagka open sa lahat na kung ano ang paninda mo. Kaya ano eh, kaya sabi ko nga guys, kadalasan talaga dito lang sa bahay mo na makikita nyo sa akin na binibideo ko. Dati nga guys, naalala nyo yung mga nakakaraan na dito sa atin usong-uso yung, kahit sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, yung usong-uso yung prank ba yun? O prank nga, grabe eh. Pero wala na ngayon nun. Siguro eh maraming nasasaktan diyan. Nagkakasakitan, nagkakaroon ng kaaway, nagkakaranggulan. Grabe talaga yung napapanood ko yun nung sabi ko, grabe, buti wala. Yung pala, totoo nga pala talaga na hindi maganda rin. Hindi rin sila safe. Yung mga vlogger na gano'n kanilang content. Magpa-prank sila ng mga tao na ano. Buti kung prank na ano lang, pero may prank na hindi rin maganda ang dating sa tao. Kaya siguro wala na ako ngayon masyado napapanood na gano'n. Wala na ako papanood. Siguro nararanasan din nila yung medyo delikado rin talaga. Ayaw ng tao, kumbaga. Hindi naman kasi lahat ng tao pagka medyo napahiya o okay lang. Mayroong tao na hindi nila matanggap yung gano'n. Kaya yun naman ang aking iniingatan na pag alam ko sa paligid ko, gusto ko mabukas ng camera kasi bibili ako ng ganito. Gusto ko i-vlog ko yung i-videohan ko yung aking mga bibilihin. Mahirap kasi may matamaan kang taong camera, delikado. Hindi maganda rin sa Kaya nga, mas maganda na yung pag nakaramdam ka ng gano'n, sundin mo lang yung pakiramdam mo. Yun ang aking dyan sa mga ganyan ng pag-video sa labas. Sinishare ko lang guys yung para sa akin lang Pag sa inyo naman, kung kaya ninyo at kayo naman ay depende sa lugar din naman nasa inyo din yun. Yung ito lang ay para sa akin lang. Sabi nga na mayroon tayong pakiramdam na kung anong mas makakabuti. Pag sa ramdam natin, kutob natin, gano'n, huwag na. Ano na nga, katwiran. Okay guys, babay na muna sa pagkain ko. Tatakpan ko na muna ito, tutuloy ko aking gagawin pa. Hindi ko na ubos mamaya, babalikan ko rin ito. Traffic na naman.
kaya biglang dumilim kanina. Kanina guys, biglang dumilim yung aking camera. Akala ko guys, hanggang dito lang po muna tayo ang ating vlog sa ngayon. Bye bye, paalam po sa inyo.